Hello mga mamilash! May pupuntahan nga pala kami dyan. Isinama ko ng kapitbahay namin. Pupunta daw kami sa bukid at mangunguha ng kamatsili. Malayo kasi sa amin yan, kanya nag-tricycle kami. Natatakot nga ako sa tricycle kasi ang taas. Yung driver nga tawa ng tawa sa akin kasi sabi hindi naman daw kami mabubuwal. Matatag daw ang kanyang tricycle. Tingnan niyo po kung gaano kataas ang tricycle. Ayun po at naglalakad na kami papuntang bukid. Sabi nga sa akin, dadaan daw kami sa mahabang tulay. Hindi daw ba ako natatakot? Sabi ko, okay lang, sanay akong dumaan sa tulay. Kanya lang, nang marating namin ang tulay, nagulat ako, sus Mariosep, anong klase bang tulay to? Tingnan niyo naman mga mamilas, nakakatakot, tagpi-tagpi ang tulay. Habang tumutulay nga ako dyan, Diyos ko, walang akong ginawa kundi magdasal na huwag akong mahulog. Alam niyo mga mamilas, hindi lang tagpi-tagpi, napakahaba pa ng tulay. Ito yata yung longest bridge ng Hagonoy. Sabi ko nga sa kasama ko, wala bang katapusan ang tulay na ito. Pero enjoy din naman kahit papaano. At saka tao na ako kasi nakarating na ako dito sa mahabang tulay na to. May kasama nga kami mga bata dyan. Grabe ng mga bata na yun. Tumatakbo pa. Samantala ako, tingnan nyo, kumakapit pa at dahan-dahan. Wala yatang katapusan yung tulay na ito. Pagmasdan nyo naman po yung tulay, iba-ibang klase ang tagpi. May mahaba, may maliit, may makapal. Kaya takot na takot ako. Baka mamaya yung matungtungan ko, yung hindi pa nakapako, ay hulog nga ako dito. Sabi ko sa kasama ko, hanggang saan Beto? Ang layo naman ang pupuntahan natin. Napahamak ata ako sa pagsama sa kanya. Pero sige lang ang lakad ko ng dahan-dahan. Ang ganda nga ng view. Sabi ko sa kasama ko, buti dito maraming puno, malamig. Samantala sa lugar namin, wala ka nang makikita mga puno. Napatay na ng high tide. Naalala ko tuloy nung bata ako. Kung saan kami nagpupunta ng mga kalaro ko. Nagpupunta rin kami ng bukid, kanya lang hindi ganitong kahaba ang tinutulayan namin. 1 oras na yata ako naglalakad dito, hindi pa kami nakakarating hanggang dulo. Pinagtatawanan nga ako ng kasama ko dyan, ang bagal ko raw. Sabi ko sa kanya, kung mahulog ako, dadamputin mo ba ako? Wala pa akong baong damit. Ayun na nga, sa wakas, nakarating na rin kami ng dulo. Ayan, at may pinuntahan pa kaming kapitbahay nila. Nagtatanong kung saan daw may kamatsili. Parang ang sarap sa lugar nito, ang lamig siguro ng hangin. Tapos pumunta na kami kung saan daw may puno ng kamatsili. Wala kaming ginawa dito kundi puro lakad lang. Sobra pa naman ang init dyan, tindi nga ng sikat ng araw, buti na lang may baon akong tubig. Aba, hindi biro ang nilakad namin, malayo-layo rin. Tuwan-tuwa nga ako dito, ang daming puno ng saging. Ganito yung lugar namin nung araw, maraming puno ng saging. Ngayon wala ka nang makikita kahit isa. Kasi bukod sa puro bahay na, lagi pang may high tide kanya namamatay ang mga puno. Minadaanan pa nga kami mag-inang pusa. Ang layo na nararating namin, lakad pa rin kami ng lakad. Nang makarating na kami sa dulo, sus ko, wala palang kamatsili, mga patay na rin. Kaya nagpahinga na lang muna kami diyan. Nagkwentuhan muna kami pati ng mga bata. Kinukwento ko nga sa kanila, ganyan din ako nung bata ako kung saan ako nakakarating. Kasi yung bahay namin nung araw bukid din ang likod. Lagi kami sa likod namin noon, lalo na kapag araw ng gapasan. Nangunguha kami ng mga palay. Kapag naipon na namin, ibinebenta namin tsaka namin binibigay sa nanay. Tapos nga noon, nagbabaon pa kami ng pagkain. Magpupunta kami ng umaga, naku, hapon na kami nauuwi. Galit na galit sa amin noon ang nanay ko. Sabi pa nga sa akin, lalaki daw ba ako? Kung saan ako nakakarating. Tapos yung mga kasama kong bata, puro lalaki din noon, iilang kaming babae. In fairness malamig dito. Malakas kasi ang hangin. Pinakakauwi ko nga yung mga bata, ayaw, nahihiya. Sabi ko, huwag kayong mahiya, makikita kayo sa vlog ko. Katapos noon, umuwi na kami. Ayan, at nakakita pa ako ng dahong makahiya. Ang dami, kaya pinagagalaw ko. Ayun, nagsitiklop silang lahat. Gawain ko din kasi yan nung araw, maraming ganyan sa bukid. Pagkatapos, nakakita kami ng blue ternati. Namitas muna kami kasi maganda yan sa katawan. Marami raw yan benefits, kanya lagi kong ginagawan tsaa. Iyan ang iniinom ko tuwing umaga.
Nang makapitas na kami, nagpunta na kami sa may tindahan. May kinausap pa kasi dyan yung kasama ko. Takalain mo ba may bata pala dito natutulog? Sabi tingnan ko daw yung daliri, 6. Tuwan-tuwa nga ako nang tinitingnan ko, sabi ko, swerte ng bata nito. Pagkatapos niya, nagyaya na akong umuwi. Ayan nga, at nakasakay na kami sa tricycle papunta sa amin. Napagod lang ako, wala kaming nakuhang kamatsili. Sige na, paalam na, bye, God bless.